Sa nakaraan nating video, natapos tayo kung saan pilit na hinahabol ni Leon Xiao si Li Fiyu gamit ang pinakamabilis niyang movement technique. Subalit, sa kanyang ginawa ay nabigo lamang siya dahil sa sobrang bilis talaga nito na halos kapantay niya. Sa isip-isip ni Leon Xiao, ito raw ang unang beses na mayroon siyang nakatagpo na ganitong nilalang. Dahil sa nakaraan niyang buhay, tanging ang Void Sovereign lamang daw, na siyang gumagamit ng space technique, ang may kakayahang makahabol sa kanya. Maya-maya pa, matapos ang ilang ulit na pagtakas ni Leon Xiao kay Li Fiyu, ay nakabalik na sila sa lungsod. Doon ay parehas silang hinihingal na dalawa, gayong sobrang naubos ang kanilang mga enerhiya. Agad naman nilang hinabol ang kanilang mga paghinga. Sa gitna ng ginagawa nilang ito, ay muling binanggit ni Li Fiyu ang interesanteng bagay sa Yufeng City na tinutukoy niya kanina. Ipinaliwanag ni Li Fiyu na dahil sa nangyaring pagkakasira ng Cross-Region Teleportation Formation, ay minabuti ng City Lord ng lungsod na magsagawa ng isang Martial Exchange Treasure para maibsan ang pagkabagot ng lahat. Magaganap daw ito sa mansyon ng City Lord, at ang lahat ng ma-level na Martial Supreme Realm pataas ay maaaring dumalo. Kaya naman, gusto niya raw pumunta roon kasama ang ating bida. Sa sinabi naman ni Li Fiyu, ay hinihingal na sumagot si Leon Xiao na interesante nga raw ang Martial Exchange Treasure na nabanggit nito. Ngunit hindi raw siya maaaring dumalo roon dahil hindi angkop ang kanyang cultivation para sa requirement ng mga pwedeng dumalo. Sa naging katwiran naman ni Leon Xiao ay napailing si Li Fiyu, sabay nagwika na, wag daw siyang lokohin ng ating bida. Gayong kitang-kita raw ng dalawa niyang mata kung paano nito tinalo si Wang Zhen na isang Martial Supreme Realm expert. Isa pa, ay nasaksihan din daw niya kung paano pinatakbo ni Leon Xiao ang Martial Sovereign Realm na si Wang Gang. Kaya naman, sa kanilang lahat, ang ating bida na raw ang pinakakwalipikado. Hindi naman itinanggi ni Leon Xiao ang mga sinabi ni Li Fiyu, subalit hindi pa rin daw maitatanggi na ang panglabas niyang cultivation ay katumbas lamang ng isang Martial Grandmaster Realm expert. Kaya naman mahihirapan pa rin daw siya na makapasok. Gayunpaman, bagamat mahihirapan daw siya, ay hindi naman raw nangangahulugan na hindi siya maaaring dumalo. Kaya naman, kung nais daw talaga ni Li Fiyu na sumama siya, ay may alam siyang ibang paraan. Nang marinig naman ni Li Fiyu ang sinabi ni Leon Xiao, ay labis siyang natuwa dito at napasabing gawin na raw nila ang paraan na iyon ngayon din dahil gustong-gusto na daw talaga niya na makapunta roon. Sa kasalukuyan, lumipas ang mga sandali hanggang sa gawin na nga ni Leon Xiao ang naisip nitong plano. Binihisan niya si Little Diamond para magmukha itong isang presentableng nilalang na nasa antas ng Martial Supreme Realm expert. Sa kabilang banda naman, siya, bilang magpapanggap na disipulo nito, ay magpapakilalang alchemist upang hindi daw sila masyadong kwestiyonahin sa pagpasok. Nang malaman naman iyon ni Li Fiyu, ay makikitang napahanga ito, senyales na posible ang plano ng ating bida. Sa huli, ay naglakad na nga sila patungo sa City Lord's Mansion para daluhan ang magaganap na Martial Exchange Treasure. Habang naglalakad sila, ay sarkastikong ipinapaalala ni Leon Xiao, wag daw ipagkalat ni Li Fiyu sa lugar na iyon ang nangyari sa kanila kanina. Saad pa ng ating bida na ayaw niya raw ng masyadong atensyon mula sa mga nilalang na dadalo roon, kaya naman mas mabuting tumahimik na muna daw si Li Fiyu at wag nang banggitin pa ang nangyari sa pagitan nila ng Mystic Spirit Sect. Agad namang nakaunawa si Li Fiyu sa bili ng ating bida, dahil alam niya na kahit sino naman daw ay tiyak na magugulat at pagkakaguluhan ang pangyayaring iyon sa oras na marinig nila ang katotohanan. Isa pa, ay alam din daw ni Li Fiyu na marami din ang hindi maniniwala kahit na ipagkalat pa niya ito, kaya naman isasantabi na lang daw niya iyon at hahayaan na kusa itong kumalat. Maya-maya pa, ay nakarating na sila Leon Xiao sa harap ng mansyon ng City Lord. Doon ay agad na sumalubong sa kanila ang mga bantay na nagkakaroon ng mga pagpupulong. Mahigpit na sinasabi ng leader ng mga bantay na siguraduhin daw nila na walang makakapasok na mga mabababang nilalang na nasa antas lamang ng Martial Emperor Realm pababa, dahil magiging pampagulo lamang daw ang mga ito. Sa gitna naman ng pakikipag-usap ng leader ng mga bantay, ay bigla niyang naramdaman ang presensya nila Leon Xiao na dumating, kaya naman agad niyang nilingon ang grupo nito. Ngunit sa kanyang paglingon, ay matinding gulat ang sumabog sa kanya nang makilala niya ng mabilis kung sino ang mga dumating. Nagmamadaling lumapit ang leader ng mga bantay para salubungin ng may paggalang si Li Fiyu. Sa ginawa naman nito ay bahagyang natuwa si Li Fiyu, kaya naman tumugon din ito pabalik. Pagkatapos naman noon, ay ipinakilala ni Li Fiyu si Little Diamond bilang kanyang kaibigan na si Master Yun, habang si Leon Xiao naman ay binanggit niya na disipulo ng kanyang kaibigan. Sa ginawang pagpapakilala ni Li Fiyu, ay walang naging reaksyon ang leader ng mga bantay dahil mas inuna nito na sumipsip at magbigay ng mga papuri. Binanggit nito na sobrang saya daw niya na makitang dumalo sa kanilang munting pagtitipon si Young Master Li Fiyu ng Thousand Treasure Store, dahil ngayon daw ay tiyak na magiging maganda na ang mangyayari sa Martial Exchange Treasure.
Sa binitawang salita ng leader ng mga bantay, ay makikitang labis na natuwa si Li Fiyu, habang ang ating bida naman ay bahagyang napangisi sa likuran, gayong nalaman na niya na kabilang pala sa Thousand Treasure Store si Li Fiyu. Sa isip-isip ni Li Yunxiao, isa raw itong malaking diskobre para sa kanya, dahil ngayon daw ay may kaunti na siyang ideya kung bakit naririto ang batang si Li Fiyu. Maaaring kaparehas niya rin daw ito ng pakay na gamitin ang cross-region teleportation formation ng Yufeng City para magtungo sa Songyang City. At kung totoo daw yun, ay mataas ang posibilidad na kagaya niya rin itong kasali sa Merchant Alliance Tournament. Hindi raw malayong mangyari yun dahil pasok na pasok raw sa kwalifikasyon si Li Fiyu bilang miyembro ng Merchant Alliance na may mataas na kultibasyon at may edad na hindi tataas sa 30. Hindi rin nagtagal, pagkalipas ng ilang sandali, ay naihatid na ng leader ng mga bantay sila Li Yunxiao sa harap ng pinto ng silid kung saan gaganapin ang Martial Exchange Treasure. Kaya naman, sinabi na nito na maaari na silang pumasok. Subalit, nang makapasok na sila sa loob, ay agad silang sinalubong ng mga may init na tingin mula sa mga nilalang na naroroon na, kaya naman bahagya silang napahinto para ito ay bawian din ng tingin. Ang bawat isa sa mga naroroon ay may level ng Martial Supreme Realm, at base sa kanilang mga itsura, ay hindi maitatanggi na kabilang sila sa mga malalaking puwersa. Gayunpaman, ay mapapansin na tila walang reaksyon ang ating bida sa mga ito, dahil iniisip niya na lagpas na sa 30 ang edad ng mga ito, at nangangahulugan daw yun na hindi na sila maaaring sumali pa sa Merchant Alliance Tournament. Hindi kagaya ni Li Fiyu na pwede pang sumali. Maya-maya pa, ay nagsalita na ang dalawa sa mga naroroon at sarkastiko nitong tinanong kung sino daw ang mga kasama ng lider ng mga tagabantay na si Lord Yangping na tila bago lamang sa kanilang paningin. Dagdag pang tanong ng isa na mayroon para o sobrang balot na balot sa mga ito, na para bang mayroon itong tinatago sa katawan. Kaya naman, interesado daw siya na malaman kung ganoon nga ba talaga ang sitwasyon. Sa tanong naman ng dalawa, ay agad na tumugon si Lord Yangping kung saan una niyang ipinakilala si Li Fiyu bilang Young Master ng Thousand Treasure Store. Pagkatapos naman noon, ay isinunod nitong binanggit si Little Diamond bilang Seek Master yun. Sa ginawang pagpapakilala ni Lord Yangping, ay mabilis na napabalikwas ng tayo ang lahat ng naroroon, at sabay-sabay silang napasigaw sa pangalan ni Li Fiyu, senyales na kilalang kilala nila ito sa pangalan. Ilang sandali na napatahimik ang lahat sa sobrang pagkabigla. Pagkatapos noon, ay may isang binata ang nagpakilalang mula sa Zizai Island, sabay nagwika na ikinagagalak niya raw na makilala si Li Fiyu. Sikat na sikat daw si Li Fiyu sa kanilang lugar bilang isa sa 4 na prodigy ng Norte, kaya naman masaya daw siyang maipagmamalaki sa kanila na nakaharap niya ito sa Yufeng City. Bahagya namang natuwa si Li Fiyu sa mga papuring natanggap niya, ngunit dahil nakakahiya daw na pag-usapan ang kanyang titulo, kaya naman wag na daw nilang banggitin pa iyon. Sa gitna naman ng masayang pag-uusap nila Li Fiyu, ay biglang sumabat si Li Yunxiao sa pamamagitan ni Little Diamond at tinanong nito kung kamusta na raw si Island Master Hong ng Northern Sea. Sa naging tanong naman ni Li Yunxiao, ay makikitang nagulat ang dalawang taga-Zizai Island gayong hindi nila inaasahan na maririnig nila sa lugar na ito ang pangalan ng kanilang Island Master. Sumagot si Baihi sa tanong ni Li Yunxiao na ayos lamang daw ang kanilang Island Master. Subalit, pagkatapos niyang sagutin ito, ay tinanong niya kung paano daw nalaman ng ating bida ang pagkakakilanlan ng kanilang Island Master gayong bilang lamang daw sa daliri ang mga nakakakilala dito. Maging si Li Fiyu ay ganoon din ang tanong sa isipan, dahil base sa kanyang kaalaman ay tanging ang kanilang headmaster lamang ang nakakaalam patungkol sa misteryosong Island Master ng Zizai Island. Mabilis namang sinagot ni Li Yunxiao ang tanong sa kanya, at sinabi niya lamang na nakaharap na daw niya ito ng isang beses sa hindi inaasahang pagkakataon, kaya naman may kaunti siyang alam patungkol dito. Hindi naman agad naniwala si Baihi sa naging sagot sa kanya ng ating bida, kaya naman ginamit na nito ang kanilang espesyal na abilidad sa Zizai Island para malaman kung sino ba talaga ang nasa likod ng maskara. Bahagya namang nabahala si Li Yunxiao nang makita ang plano ni Baihi. Kaya naman nagpa siya na siyang tawagin ang tunay niyang katawan para utusang harapin nito ang mental attack na patungo sa kanila. Matapos namang tawagin ni Li Yunxiao ang kanyang sarili, ay dali-dali na siyang kumumpas ng mga mantra habang ipinapakilala ang kanyang sarili bilang disipulo. Kasunod noon, ay makikitang lumabas ang isang malaking kuko ng ibon na agad dumagit sa mga ahas ni Baihe. Labis namang nagulantang ang lahat sa kanilang nasaksihan, at mas lalo pa silang nagulantang nang magsitakbuhan ang mga ahas ni Baihi nang magpakita na nga ang buong katawan ng malaking ibon na umatake dito. Sa isip-isip ng bawat isa, ay nakakatakot daw ang batang disipulo ni Young Master yun, gayong sobrang lakas daw ng mental power nito na maging silang mga Martial Supreme Realm Expert ay nakakaramdam ng bahagyang takot.
Bumalik ang eksena kay Baihee na siyang pinakaapektado sa nangyari dahil hindi lamang takot ang kanyang nararamdaman kundi matinding pinsala na rin sa katawan, gayong kasalukuyang nawawala sa kaayusan ang kanyang divine consciousness. Maya-maya lamang ay hindi na nga niya kinaya pa ang matinding nararamdaman, kaya naman naupo na siya sa kanyang kinaupuan habang bakas na bakas sa kanyang ekspresyon ang labis na hindi makapaniwala. Agad namang nabahala ang kanyang kasamahan na si Ingbo, kaya naman napatanong na ito kung ano daw ang nangyari at kung ayos lang ba daw ang kalagayan nito. Sa tanong naman ni Ingbo, ay mabilis na sumagot si Baihee na ayos lamang siya at kailangan lamang daw niya ng kaunting pahinga para makarecover, kaya naman wala daw silang dapat na ipag-alala sa kanya. Bukod pa dyan, ay sinabi din ni Baihee na kaya daw siya nagkakaganito ay dahil sa bahagya niyang nakita ang sikreto sa pagtatago ni Master Yun, kaya naman hindi niya raw mapigilan ang labis na magulat. Sa mga sinabi naman ni Baihee, ay biglang sumabat si Lifiu na nakakamangha daw na nakita nito ang sikreto ng kanyang kaibigan, gayong hindi daw iyon ganoon kadali na gawin. Dagdag pa ni Lifiu na maging siya ay kaunti pa lamang daw ang nalalaman patungkol dito, kaya naman kung maaari raw, ay sabihin sa kanila ni Baihee kung ano ang natuklasan nito. Saad pa ni Lifiu na wag daw mag-alala si Baihee dahil wala naman daw problema sa kanyang kaibigan kahit na mabulgar ang sikreto nito dahil open-minded naman raw itong tao at hindi masyadong magagalitin. Sa binitawang salita ni Lifiu, ay nagkaroon ng lakas loob na magsalita si Baihee. Kaya naman, sinabi na nito sa lahat kung ano ang kanyang natuklasan sa ating bida, at sinimulan niya iyon sa pagbabanggit na sobra daw nakakatakot ang aura na nagmumula dito. Ipinaliwanag nito na halo-halo daw ang kanyang natuklasan sa aura nito, kung saan minsan raw ay tila ba para itong kagaya sa mga demonyo, ngunit minsan naman ay para daw itong kagaya sa mga high-rank artifact. Wala daw siyang ideya kung paano nangyari iyon, subalit isa lamang ang masisigurado niya, at iyon ay hindi normal ang ating bida na maaaring hindi daw ito mula sa lahi ng mga tao. Nang marinig naman ni Lifiu ang sinabi ni Baihee, ay napatawa na lamang siya dito, sabay sarkastikong nagtanong kay Master Yun kung totoo daw ba iyon. Walang naging sagot si Little Diamond sa tanong dahil walang ipinadalang sagot si Li Yunxiao. Kasunod noon, ay muling nagsalita si Baihee kung saan binanggit niya na mataas daw ang posibilidad na isang demonyo ang ating bida. Pahabol pa niya na bukod sa malahalimaw na si Master Yun, ay nakakatakot din daw ang disipulo nito dahil ito raw ang lumaban sa kanyang mental power, kaya naman humantong siya sa ganitong kalagayan. Sa palagay niya raw ay nasa 7th rank pataas na ang level nito at sobrang taas na daw noon para sa isang bata. Kaya naman, humihingi daw siya ng paumanhin kung nabastos niya ito sa ginawa niyang kalapastanganan kanina. Sa paghingi naman ng paumanhin ni Baihee, ay agad itong tinanggap ni Master Yun na nakaupo lamang. Pagkatapos noon, ay sinabi nito na talaga daw kahanga-hanga ang espesyal na abilidad ng mga taga-Zizai Island. Hindi na raw siya magtataka kung dumating ang araw na maging kabilang na rin ito sa 7 major forces ng kontinente pagdating ng panahon, kaya naman sana raw ay hindi siya makalimutan nila Island Master Hong. Sa sinabi naman ng ating bida, ay mabilis na napailing si Baihee dahil malayo pa daw sila sa ganoong level, lalong-lalo na ngayon na humaharap sila sa matinding problema. Lingid daw sa kaalaman ng lahat na bagamat malayo sila sa kaguluhan ng kontinente, ay may personal naman silang kaguluhan na kinakaharap dahil kasalukuyan daw sila ngayong nakikipagdigmaan sa mga lahi ng nilalang sa karagatan. Pahabol pa ni Baihee na sila din daw ang nasa dehadong sitwasyon dahil nasa mga kalaban ang kalamangan pagdating sa lugar na pinaglalabanan, gayong napapalibutan sila ng karagatan. Sa isiniwalat namang ito ni Baihee, ay makikitang naging seryoso ang lahat, lalong-lalo na si Lifiu, dahil ngayon lang daw niya nalaman ang patungkol dito at maaaring isa itong malaking impormasyon na sila pa lamang daw ang nakakaalam. Sa isip-isip ni Lifiu, ay sobrang misteryoso daw talaga ng Zizai Island dahil base sa kanyang kaalaman ay matatagpuan ito sa pinakamalayong lugar ng Northern Sea at wala pang nakakaalam ng eksaktong lokasyon nito bukod sa Holy Region. Ang pagpunta daw doon ay kinakailangan ng permiso, at tanging ang mga nilalang lamang daw na taga doon ang makakapagturo ng daan, kaya naman wala talagang masyadong impormasyon patungkol sa kanila. Maya-maya pa, ay nainip na ang ating bida sa pakikipag-usap, kaya naman tinanong na niya kung kailan daw magsisimula ang Martial Exchange Treasure, gayong mukhang kumpleto naman na daw sila dito. Sa naging tanong namang ito ng ating bida, ay bahagyang napatawa si Lord Yang Ping na kadarating lamang ulit kasama ang isang eleganting panauhin na babae. Gayong mukhang naiinip na raw si Master Yun at kailangan na nilang magsimula. Gayunpaman, ay kailangan pa raw nila na maghintay ng ilang sandali dahil parating pa lamang ang City Lord ng lungsod, kaya naman sana raw ay makaunawa ang bawat isa. Matapos sumagot si Lord Yang Ping, ay inalalayan niya ang eleganting babae papasok. At nang makapasok na sila, ay itinuro niya ang pwesto nito na siyang nasa pinakaunang upuan. Nang makita naman iyon ng eleganting babae,
ay bahagya itong nabigla sabay na pasabi na baka daw mayroong magalit kung dyan siya upo. Gayong sa silid na ito ay maraming mga yaong master mula sa malalaking puwersa. Sa sinabi namang ito ng eleganting babae, ay biglang may tumawa ng malakas, at kasabay noon ay isang malakas na hangin ang lumitaw patungo sa pangalawang upuan na nasa pinakasentro, senyales na ito ang pinagmumulan ng malakas na halakhak. Hindi rin nagtagal, ang tumatawang nilalang ay nagpakita na nga nang umupo ito sa pangalawang upuan. At sa pag-upo nito, ay ipinagpatuloy nito ang pagtawa habang binabanggit na wag daw mag-alala si Lord May, dahil nararapat talaga para sa kanya ang pinakaunang upuan. Isa pa, ay sigurado daw siya na walang magtatangka na tumutol doon dahil maging siya na City Lord ng lungsod ay piniling maging pangalawa lamang sa silid na ito, patunay na siya ay handang magpakumbaba. Ang dumating na nilalang ay ang City Lord ng lungsod na si Jengxin, at ang ipinagmamalaking niyang eleganting babae ay walang iba kundi ang kilalang Lord Shamgi Aunt ng May family. Ang pagkasiwalat naman ng pagkakakilanlan nito ay makikitang labis na nagulat ang lahat, maging ang ating bida, dahil wala siyang kaalam-alam na ito pala ang family head ng kasalukuyang isa appraisal sa buong kontinente. Sa isip-isip ni Leon Xiao, ay marami na siyang nakasalamuha at nakitang miyembro ng May family, ngunit kadalasan sa mga ito ay puro matatandang lalaki. Kaya naman, sobrang bago para sa paningin niya na malaman na babae pala ang leader ng May family. Sa kabilang banda naman, habang nagugulat ang lahat, ay kalmado lamang na bumati si Li Fiyu kay Lord Shamgi Aunt dahil hindi daw nito inaasahan na dito sila muling magkikita. Agad naman na bumati rin pabalik si Lord Shamgi Aunt nang makita si Li Fiyu. At kasunod noon, ay sinabi niya na nakakamangha daw ang mabilis na pag-angat nito sa cultivation, gayong kamakailan lamang daw ay nasa peak 9-star Martial Emperor realm lang ito. Dagdag pa ni Lord Shamgi Aunt na hindi na daw siya magtataka pa na sa susunod daw nilang pagkikita ay nasa Martial Sovereign realm na si Li Fiyu, gayong mukhang suportado daw ito ng 1,000 treasure store. Maging si City Lord Zheng ay ganoon din ang sinasabi dahil sobrang bilis daw talaga ng pagtaas ng cultivation ni Li Fiyu at hindi rin magtatagal ay maabutan na siya nito. Pagkatapos purihin ni City Lord Zheng si Li Fiyu, ay binago niya agad ang usapan sa pagtatanong kung bakit daw tila natagalan si Lord Shamgi Aunt na makarating dito kahit na matagal na itong nakatapak sa Yufeng City. Sa tanong naman ni City Lord Zheng, ay mabilis na napabuntong hininga si Lord Shamgi Aunt sabay na pasabi na mayroon daw bigla ang problema ang dumating sa kanya na kinailangan niyang asikasuhin muna bago siya magtungo dito. Nang marinig naman iyon ni City Lord Zheng, ay agad siyang naging interesado na malaman kung ano iyon, kaya naman mahinahon niyang tinanong kung maaari ba daw itong ipaalam sa kanya ni Lord Shamgi Aunt, gayong baka sakaling makatulong siya sa problema nito. Pahabol pa ni City Lord Zheng na bagamat hindi daw malakas ang kanyang impluensya sa kontinente, ay may mga kakayahan pa rin naman siya na makatulong, kaya naman nakahanda siyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Sa binitawang salita ni City Lord Zheng, ay wala nang nagawa pa si Lord Shamgi Aunt kundi ang magsalita. Kaya naman, sinabi na nito ang katotohanan, kung saan patungkol daw iyon sa pagkapatay sa anak ni Wanggang ng Mystic Spirit Sect. Sa kasamaang palad daw kasi ay nangyari iyon sa kanilang May Family Restaurant na naririto sa Yufeng City, kaya naman kasalukuyan daw silang nadadamay ng kanyang pamilya. Nang malaman naman ito ng lahat, ay mabilis itong naging usap-usapan ng mga naroroon dahil narinig na raw nila ang patungkol dito kani-kanina lamang, ngunit hindi lang sila naniwala agad gayong masyado daw itong imposible. Alam naman daw nila kung gaano kasikat sa Northern Region ang Mystic Spirit Sect dahil kabilang ito sa malalaking puwersa sa Norte. Kaya naman, sino daw sa mga naririto ang magtatangka na paslangin si Wang Da na isang yaong master? Bukod pa dyan, ay nabalitaan daw din nila na matapos niyang paslangin si Wang Da, ay sinunod naman niyang paslangin ang lahat ng tauhan ni Wang Xin na nagtangkang gumanti. At sa kasalukuyan naman, ay hinahabol nito si Wang Xin para paslangin din ang mga usapan namang ito ay malinaw na naririnig nila Leon Xiao at Li Fiyu. Ngunit tahimik lamang sila parehas na nakikinig dahil sila lamang ang nakakaalam na may mas matindi pa roon na nangyari. Gayunpaman, bagamat tahimik lamang si Li Fiyu, ay hindi maitatanggi na labis siyang humahanga sa ating bida dahil nakikita ng dalawa niyang mata kung gaano ito kakalmado kahit na siya ang pinag-uusapan ng lahat. Maya-maya pa, ay nagkaroon ng pagkakaisa ang lahat na tulungan si Lord Shamgi Aunt sa problema nito. At nang marinig naman iyon ni Leon Xiao, ay bahagya siyang naurat dahil hindi niya inaasahan na mas lalo pa palang titindi ang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ang usapan sa problema na nangyari. Kaya naman, sisimulan na ni City Lord Zheng ang Martial Exchange Treasure na siyang pinakadahilan kung bakit sila nagtitipon dito. At bilang panimula ay pinangunahan ni City Lord Zheng ang paglalabas ng kayamanan para i-trade sa mga naroroon.
Ang inilabas niyang kayamanan ay isang gintong sanga na tila ba misteryoso, kaya naman mukhang may mataas itong halaga. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan, kung saan malalaman natin kung ano ang inilabas ni City Lord Jeng at kung sino ang makakakuha nito sa mga naroroon. Sa pagpapatuloy din ng ating kwento, ay marami pang mga kayamanan ang lalabas at pag-aagawan ng lahat, maging ng ating bida. Bukod pa dyan, ay mayroon ding ilalabas ang ating bida para i-trade na labis na ikinagulantang ng lahat, lalong-lalo na ni Lord Sham Ki-aon.